Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan magmumula ang mga maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwid-tuwin ay aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang inisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y panganganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tayo po ay nasa araw ng Sabado. At ito po ay araw ng kapistahan o ang dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. At sa araw na ito ay marami ang nagdiriwang ng mga kapistahan at pinasasalamatan ngayon at pinararangalan ang ating minamahal na patron ng Universal Church, no? Pandaigdigan simbahan, si San Jose, ang dakilang manggagawa, ang karpentero, no? Na naging tatay ng ating Panginoong Jesus. At sa ating ebanghelyo ay maririnig natin kung paano si Jose ay nagdalawang isip sa pagtanggap kay Maria matapos na malaman niya na siya ay nagdadalang tao. Pero hindi siya ang tatay. Hindi siya ang naging dahilan ng pagdadalang tao ni Maria. At naisana niyang iwan si Maria, pero dahil gumalaw ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na nagsabi sa kanya na ang dinadala na sanggol ni Maria sa kanyang sinapupunan ay lalang ng Espiritu Santo. Kaya nga sa pagising ni Jose ay sinunod niya ang utos ng anghel. Tayo sa ating buhay ay maraming mga pagkakataon, mga karanasan natin na tila baga sasabihin natin kung sa atin lamang ganang sarili, hindi natin matatanggap dahil hindi atin. Pero kung tayo ay bukas sa kalooban ng Diyos, matutularan natin ang ginawang sakripisyo
ng ating minamahal na patron sa araw na ito, si San Jose. Sapagkat ang ginawa ni San Jose ay pagbibigay hindi lamang ng kanyang pangalan sa Panginoong Hesus, kundi ng kanyang buong sarili at pagkatao. Ang ginawa ni San Jose ay ibinigay niya ang kanyang sarili para protektahan, para gabayan ang batang si Jesus, para arugain, para alagaan, para mahalin, upang ang paglaki ng Panginoong Hesus ay maging kalugod-lugod sa Ama. Kalugod-lugod hindi lamang sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili, kundi sa kanyang mga kapitbahay, sa komunidad. Ang paglaki ni Jesus ay napakahalaga sapagkat napaka-importante sa isang bata na meron siyang maayos na pamumuhay. Naiisip ko nga, kung si Jesus kaya ay hindi naging masaya sa kanyang pagkabata, ano kayang mga issues ang maaaring lalabas sa kanya? Alam niyo, sa panahon ngayon, marami ng mga issues ang mga bata. Lalo na yung mga sinasabi nilang millennials, pero hindi lamang iyan. May mga issues na lumalabas dahil sa sitwasyon ng buhay. Bakit? Dahil absentee. Isa sa mga issues ngayon ay dulot ng absentee parents. Wala yung mga magulang. Nagtatrabaho sa malayong lugar at ang mga bata ay lumalaki sa kanilang mga lolo at lola, ang mga tiyahin. Ay kung dadaan ang panahon, maraming issues ang bata. Minsan, mayroong authority hang-up. Minsan, ay may mga identity crisis. Minsan, ay may mga hindi maunawaan sa sarili ng bata kung bakit niya ginagawa iyon. Dahil wala siyang modelo sa kanyang paglaki. Wala siyang modelo. Halimbawa, kung lalaki, ang dapat niya magiging modelo sa kanyang paglaki ay ang kanyang tatay. At kung babae naman, ang kanyang magiging modelo sa kanyang paglaki ay ang kanyang nanay. Ay paano kung wala ang kanyang mga magulang? Sino ang titingnan ng bata? Sino ang kanyang magiging huwaran? At ito ang nagiging issue. Ito ang nagiging problema. Ito ang nagiging suliranin. Ang bata ay lumalaki ng kulang sa paggabay ng kanyang sariling mga magulang. At batid ito ng Diyos. Kaya hindi pwedeng si Jesus ay lalaking walang tatay. Kailangan niya ng tatay. At si San Jose ang tumayo na kanyang ama. Si Jose ang nagpalaki sa kanya. Si Jose ang nagturo sa kanya ng magandang asal. Si Jose ang nagturo sa kanya ng mga practical na mga bagay. Si Jose ang nagbigay sa kanya ng pangalan. Napakalaki ng ginawa ni San Jose para ang Panginoong Hesus ay maging masaya sa kanyang pagkabata at magawa niya ang kanyang tungkulin. Magawa niya ang kanyang misyon. Magawa niya ang magbahagi ng kanyang sarili at sundin ang kalooban ng Diyos upang siya'y lumaking kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at sa paningin ng mga tao. Tayo rin sana, hihilingin natin, kapag tayo ay magbubuo ng pamilya, huwag nating iiwanan ang ating mga anak, no? Sa pag-aalaga ng mga yaya, sa pag-aalaga ng ibang tao, no? Sana ang pamilya laging buo, laging magkakasama. Ito yung aking dalangin, na sana ang pamilya ay sama-samang namumuhay. Hindi yung wala ang tatay, o kaya wala ang nanay, o wala parehas ang tatay at nanay, at ang bata ay lalaki sa ibang tao. Sayang. Sayang dahil ang bata ay nagiging pungkag. Maraming mga issues ang dumarating at hinahanap ito ng bata sa kanyang paglaki. Sana ay buo ang pamilya, sama-samang nananalangin, sama-samang nagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga, sabi nga ni Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. Kaya nga, ang pamilyang nagmamahalan sa isa't isa ay isang pamilyang matatag at ika nga ay kahit anong mga dumating na mga sitwasyon ay hindi matitinag. Manalangin tayo para sa ating mga pamilya, lalo na sa panahon ito ng Kwaresma. Pagdasal natin ang bawat isa na tayo ay
mapupuspos ng pag-ibig at pagmamalasakit ng ating Panginoong Jesus. Did you know what the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time? I know that it was some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth, all alone and unwelcome. He came to this earth, a quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. Did you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the last time? It